Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Yan, naambon po dito. Pero ipapakita ko pa rin po sa inyo yung yan yung bulaklak ng ating dragon fruit. Ayun pa sa kabila. Tapos ayan pa. Yan. Medyo parami na po ang tulo ng ulan. Dito po tayo sa may bubong. Masarap po sana dito tumambay, kaya lang pag malakas ang hangin na umuulan, mababasa rin po ako. Dito po ako sa may bubong. Ay naku mga kaibigan, ayan masakit sa mata yung mga kalat, yung ginawa pong tambakan dito sa itaas ng aming bahay, dito po sa bubong. At hirap gawin uli kung paano. Kailangan ipamigay na yung mga timba na yan, lahat. O ibenta na yung mga plastic na yan, at ang iwanan lang dito ay mga kahoy para magamit kapag magluto-luto pag nawala ng gas. Ayan, doon sa ilalim ng yero na yan, marami rin kaming kahoy doon na nakatambak. Tapos yung aking aloe vera, ayan, buhay pa rin yung aloe vera. Matagal na panahon na yung aloe vera na yan, pero buhay pa din. Siguro mga na yan, mga 5 taon na mahigit ang edad ng aloe vera na yan, pero tuloy pa rin po silang nabubuhay. Hindi ko na po sila na mga kaibigan na alagaan. Talagang hindi na po kagaya ng dati. Umaga't hapon, tanghali, andito po ako sa taas. Tapos lahat po yan, punong-puno po yan ang bulaklak. Hindi po yan makita ang bubong. Tapos may malalaking puno na po yan dito. Gumagawa na po ng pugad ang mga ibon. Parang po ito munting kagubatan ko nung araw. Kasi malaking tulong din yun mga kaibigan. Kukwento ko po uli. Baka meron pang hindi nakakaalam. Basta nung 2018, nung ako po ay laman ko na meron akong breast cancer. Ito po ang aming tagpuan lagi ng ating Panginoon. Dito po kami lagi nag-uusap. Dito ko po iniiyakan ang ating Diyos. Dito po ako nagbabasa ng salita ng Panginoon. Yung mga nauna pa, mga kung ilang taon na ang lumipas, yung mga naibahagi ko na salita ng Panginoon. Dito po sa lugar na ito. Ito po ang aming tipanan ni Lord. Talagang umaakyat pa lang po ako dito parang naninindig na yung aking mga balahibo. Yung mapifeel ko na yung napifeel ko na yung presence ng Holy Spirit. Kaya pag oras na po ng panalangin ko o nag-praise and worship pa lang ako mga kaibigan, tuloy-tuloy na po yung bagsak ng aking luha. Hindi po dahil sa problema, kundi dahil po sa kagalakan. Di po ba nakakaiyak naman talaga kapag maramdaman po natin yung presensya ng ating Panginoon. Sobra pong nakakagalak yun, kasi ako, para sa aking sarili, sino ba naman ako para maramdaman ang presensya ng Panginoon? Sino ba ako para iparamdam ng Diyos ang kanyang pag-ibig? Isa rin po ako makasalanan, isa rin po akong masamang tao ng mga nakaraan. Kumbaga isa rin po akong manghuhusga, manlalait, matapang. Pero yun nga po, salamat sa Panginoon. Dahil ganun niya po tayo kamahal bilang mga tao, at ngayon mga anak na po tayo ng ating Panginoon. Kaya nakakaiyak po, di ba? Sobrang nakakaiyak po pag naramdaman natin ang presensya ng ating Diyos.
Itong lugar pong ito ay ito po ang ginamit ng Panginoon na patatagin ako sa aking sitwasyon, kasi noong mga panahon na yun, mga kaibigan, kami lang talaga ni Bunso sa lugar na to. Maghapon ay ako lang mag-isa dito dahil si Bunso ay nasa school. Mula po nung araw na nalaman ko ang result ng aking mammogram na ako po ay may breast cancer, at ang advice ng mga batikan na doktor dito na aming mga kakilala, kaibigan, ay operation ASAP, tanggalin pareho. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi po ako natinag doon sa breast cancer, kundi mas naniniwala po ako na ang Diyos po ang siyang mag-iingat sa buhay ko. Kasi di po ba ang mga doktor minsan kapag hindi na po nila kayang gamutin o pagalingin for a while, dahil wala naman po talagang gumagaling ng lubusan mula po sa mga ginagamot o nakarecover sa hospital, dahil ang Panginoon lang po talaga natin ang nagbibigay ng lubusan o kumpletong kagalingan sa isang taong may sakit, ano po. Kaya naisip ko din pag naalala ko yung kinikwento ng aking kaibigan na sinasabihan sila na wala nang magagawa ang doktor at manalangin na lang dahil ang Diyos ang pag-asa. Yun lang po ang tinandaan ko. Bakit nga ba ako matitinag? Breast cancer lang naman yun. Kumbaga higit na makapangyarihan ang ating Diyos sa breast cancer. Kaya niya itong lusawin, kaya niya itong alisin, kaya niya akong pagalingin ng lubusan. Pero alam mo mga kaibigan, no? Mula 2017 pa nagsimula, pero 2018 ko lang nalaman dahil doon lang po ako nagpamammogram. Alam niyo po ba na kinontrol talaga ng ating Diyos yung pagdami o panganganak ng mga kanser, yung mga bunga na sinasabi ng mga doktor. At talagang kinontrol po ng Panginoon, hindi po niya talaga pinadami o pinaanak pa. Ang pakiramdam ko lang sa ngayon ay unti-unting nilulusaw ng ating Diyos yung pinakapuno ng kanser. At nagsimula na rin po akong matuto na mag-ingat sa mga pagkain. Hindi ko na rin po kinain yung mga ipinagbabawal sa mga may kanser, gaya ng mga matatamis, matataba, at maaalat, malalansa. Yan. Kumbaga sa 100% na dati ay ginagawa ko, siguro sa ngayon ay mga 1% na lang na talagang hindi ko na po talaga kinakain na gaya ng dati. Ngayon po patikim-tikim na lang kasi kailangan din po ng ating katawan ang matamis, maalat, mapait at maasim. Kaya sobrang minimize na po talaga. Kailangan po talaga ang self-control mga kaibigan. Kaya nakita po ng Panginoon na ako po ay nag-iingat. So ang ating katawan po ay templo ng Diyos. Kaya siguro ang Panginoon ay nahabag din sa akin at talagang lagi kong pinapanalangin sa Panginoon na bigyan niya pa ako ng habang buhay hanggang sa makatapos si Bunso at magkaroon ng lakas na karunungan para po sa kanyang sarili. Purihin po ang ating Panginoon mga kaibigan, kasi si Bunso ngayon ay first year college na. Grabe po, ang aking breast cancer ay 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Almost 8 years na po ito mga kaibigan, kasi 2017 pa po ito nagsimula na ma-deform.
2016, naramdaman ko na, o kahit man noong 2015, kaya lang hindi ko pa po masyadong iniintindi. So, ganun lang po. Kapag tayo po ay may pananalig sa Panginoon, kahit man po tayo ay nakakaramdam minsan ng takot, ng pag-aalala, pero ang Diyos po nagbibigay sa atin ng katatagan, kalakasan. Yan po, medyo huminto na po yung yung malakas na ambon, pero umaambon pa rin konti. Ayan ang araw, kasi nasa alas 4 pa lang tayo. Ayan po ang araw, mataas pa. Kaya ganun lang mga kaibigan. Kaya po ako nagsasabi sa inyo palagi na tayo manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, at magpatuloy sa ating pananalig sa Panginoon, kasi kahit ano pa po ang gawin natin, kapag tayo po ay nagkasakit, kahit gaano pa karami ang pera ng isang may sakit, Diyos pa rin po, ang Panginoon pa rin po ang ating maasahan, dahil siya po ang may tangan ng ating buhay, siya po ang may kontrol ng ating buhay, ng ating hininga, at siya po ang may-ari ng ating buhay, dahil siya po ang lumikha sa atin. Kaya ang kailangan lang talaga natin mga kaibigan ay yung manalig sa Diyos, magpakatino bilang isang Kristiyano, bilang isang tao. Talikuran na natin yung mga nakaraan, kung sino man po tayo, dahil hindi po natin pwedeng pagyabangan ang ating Panginoon. Hindi po pwede na magyabang tayo sa harapan ng Diyos, dahil wala po talaga tayong pwedeng ipagyabang sa Panginoon, dahil ang lahat ng bagay ay siya po ang may-ari. Kahit kaano pa po kadami ang ating salapi, gaano pa kaganda ang ating trabaho, gaano man kadami ang ating mga asset dyan, gaano man kasikat ang isang tao, gaano man katalino ang isang tao, isa lang po ang buhay niyan. Mamamatay at mamamatay ang tao. Wala pong maiiwan na buhay na tao sa mundong ito. Lahat po ay mamamatay. At meron po tayong final judgment mula sa ating Panginoon. So, wag na po nating problemahin yung final judgment, yung second coming ng ating Diyos. Ang problemahin na lang po natin ay yung ating mga buhay, ang ating sarili, kung tayo ba talaga ay nakahanda na sa kamatayang pisikal? Tayo ba talaga ay nakahanda na sa muling pagdating ng ating Diyos? Suriin po nating mabuti kung tayo ba talaga ay mga totoo na anak ng Diyos. Kung tayo ba talaga ay sumusunod sa tuntunin o sa salita ng ating Panginoon. So, dyan po tayo mag-focus. Una, suriin natin ang ating sarili at ipasuri din natin sa Panginoon. At kapag nakikita po natin na nakakasunod naman po tayo sa kalooban ng Panginoon, focus na po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ako po buhay na patotoo sa inyong lahat mga kaibigan. Sa lahat po ng nakikinig dito po sa aking YouTube channel, sa aking mga videos, buhay po ako na patotoo sa inyong lahat. Alam niyo po kung bakit? Ilang bisis po nag-attempt si Satanas na kitlin ang buhay ko sa pamagitan ng pagkabog ng aking puso, na umaabot po ako sa 130 na heartbeat.
Minsan higit pa na talagang kulang na lang talagang umalis ka ng mundo. Umaabot po ako sa 200 plus na BP. Pero salamat sa Panginoon, doon ko po nakikita na laging ipinagtatanggol ng Diyos ang aking buhay. Na kapag oras na po ng emergency at ando na po ako sa emergency room, nakatune in po ang aking isipan, ang aking puso sa Panginoon. Totoo po yun mga kaibigan na nakakaramdam din ako ng takot, ng pangamba. Pero kailangan kong kontrolin yung aking sarili kasi once na natakot po tayo, tapos ang heartbeat mo ay abnormal na, nakulang na lang na lumipad ka, ang BP mo ay sobrang taas na, tapos kapag tayo po ay nervyos pa, ay talaga pong may patutunguhan ang ating buhay. Pero wala naman pong problema kung mawawala tayo sa mundong ito kapag tayo po ay sa langit makauwi. Pero dahil naririnig ng Lord yung aking prayer na, Lord, wag muna. Kasi nagsimula pong kumabog ang aking puso na lagi ako nag-emergency mula po nung ang aking breast cancer ay medyo lumalala. At that time, elementary pa lang si Bunso. Hanggang sa sunod-sunod po yan. Hindi ko na maalala mga kaibigan kung ilang beses po ako itinatakbo sa emergency. At salamat sa Diyos dahil ng mga panahon na yon, minsan confine ako. Wala pa pong pandemic, meron pa pong trabaho, si Lolo Dudong. Nasusuportahan pa po yung aking mga medication o medical. At halos doon lang po napupunta sa aking sakit yung aming mga pera ng mga nagdaang panahon. At nakita ko po talaga yung himala ng Diyos. Ang pinakalast ko po napunta ng emergency nung nagsisimula po ang COVID. Salamat sa Diyos mga kaibigan dahil naranasan ko po yung mag-isa, hindi pwedeng may kasama sa loob ng emergency. Halos natatakot ang mga nurses, lahat ng tao sa loob ng emergency ay halos ayaw akong lapitan. Pero sabi ko, wala akong COVID. I-check nyo dyan sa computer nyo, sa record nyo kung anong sakit ko na lagi ako na emergency. Wala akong COVID, wala akong sipon, wala akong ubo, wala akong lagnat, hindi ako nangihina. May pang-amoy ako, may panglasa ako. Tapos yung hirap ka na, uutusan ka pa ng mga nurse na ikaw pa ang bibili ng kailangan mong gamot doon sa kanilang drugstore o doon sa binibilhan mismo sa loob ng mga gamot. Talagang sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng lakas. Padaluyin mo po ang hangin hanggang sa aking puso para hindi po ako masuffocate. Talagang groggy po ako, Panginoon. Hawakan mo ko, samahan mo ko, tulungan mo ko. Makabili lang ako ng gamot. So, nakabili po ako ng gamot at bago po ako nakapasok ng hospital, mga kaibigan, grabing interview. Hanggang sa medyo okay na, kumalma na yung aking heartbeat. Sabi ko, uwi na ako. Ayaw po nila akong pauwiin. Mag-stay daw po ako. Yun pala, sa second floor ay marami na po palang mga nakakonfine doon na may COVID. Pinaglaban ko po yun. Sabi ko hindi, uuwi ako kahit anong mangyari. So wala pong nagawa yung residence doctor. Pumirma po ako doon sa waiver nila at umuwi po ako. Mula po noon mga kaibigan, mula po noon. Salamat sa Diyos hanggang ngayon. Salamat sa Panginoon. May mga time po talaga na kumakabog din. Alam niyo po last tawag dito, last July ba o June, yan mga June,
parang mga June 2. Andun po ako sa Cavite. Grabe po. Talaga pong naka-jacket na ako. Dahil pag ganyan po, nag-chill po ako kapag ganyan po ang nangyayari sa aking puso. Yung labas ng jacket ko umaalon sa tindi po ng kabog. Alam niyo po kung anong nangyari? Kasi siyempre pag tayo po nasa ibang bahay, bisita lang tayo, nakakahiya namang sabihin na hindi ko kinakain yan. So meron pong belly ng isda na sobrang taba talaga, tapos sinigang pa. Kumain lang po ako ng konti, wala pang 20 minutes mga kaibigan, grabe po ang kabog ng aking puso. Naalala ko pala na pag ganoon ay tumataas ang aking acid, at ako po ay meron ng heartburn. Salamat sa Panginoon kasi may mga gamot po akong dalayan. Meron po akong pangpalusaw ng lumalapot na dugo. Meron po akong pang high blood. Meron po ako sa puso. Meron po oxygen sa puso. Pero hindi ko na nga po yan sana iniinom. Pero nung time po na yon, sabi ko ay dito pa yata ako sa Cavite, kukuhanin ni Lord. Pero alam niyo po, within 4 hours mga kaibigan, unti-unti din po siyang kumalma at unti-unti pong guminhaw ang aking hininga. At ayun, salmon belly. Hindi po talaga pwede yan sa mga may acid mga kaibigan, kahit man sa mga may breast cancer, matitrigger po yan. O kahit man siguro kahit sa anong uri ng cancer, matitrigger po yung ating katawan. So yun, magmula noon hanggang ngayon, merong time na gaya ng mga nakaraan yan. Kasi kasalanan ko rin yan. Minsan hindi ko matiis. Sobrang init kasi mga nakaraang linggo. Sabi ko naman sa aking mga kapamilya, mag-juice tayo. Pili kayo ng pineapple juice, yung powder. So tinimpla. Siguro mga kaibigan, 3 baso talaga ako. Naku, nagsisimula po siyang tumalbog-talbog. Pero salamat po sa Panginoon kasi meron po tayong mga nilagang malunggay, meron po tayong mga serpentina, meron po tayong mga dahon ng bayabas, at yung mga pang-emergency kong gamot. At purihin po ang Panginoon, ngayon po ay okay na. Kasi minsan talaga tayo, bilang tao, talagang meron tayong kahinaan. Kasi may time na parang, yung uhaw ka kasi ang init. Parang gusto mo rin kumain, uminom ng matamis. Minsan, kaya hindi rin matitiis. Pero pag lumabag, ayun. Kaya ngayon, talagang kailangan na talagang tiisin. Na wag na talagang makipaglaban pa. Kung ano yung tama, yun na ang gawin, yung tama. Para hindi po mapahamak ang buhay. Sa ngayon po, ang aking breast cancer ay hindi na po siya dumudugo, nagaya po ng mga first year, second year, third year. Talagang bigla na lang po yung bubuhos ang dugo mga kaibigan, tapos may amoy. Grabe, pero purihin po ang ating Diyos mga kaibigan. Ngayon po ay kontrolado ng kapangyarihan ng ating Diyos. Tuyo po siya palagi, wala pong bleeding. At maayos po ang aking tulog. Kaya nga po, lagi kong sinasabi sa inyo na yung dahon ng malunggay ay wag nyo pong kalimutan. May sakit o walang sakit, may cancer o walang cancer, lalo na po yung mga acidic, maglaga po kayo ng malunggay mga kaibigan. Napakalaking bagay po yan na makakatulong po sa ating katawan. Sobra pong malaki ang tulong ng mga nilagang dahon sa ating mga pisikal na katawan. Kapag tayo po ay may malunggay sa loob po ng ating mga bakuran, para po tayong may drugstore.
Ako po araw-araw ay talagang naglalaga po kami ni Mister ng malunggay. Yan lang po ang aming iniinom. Kapag ako po ay nakakakain, alam niyo po kagabi yung dilis na aking niluto. Isang piraso lang talaga. Tinikman ko lang kasi parang nakakamiss naman. Paborito ko yan eh. Alam niyo mga kaibigan, nangati ang buong katawan ko. Kasi, bakit nangati? Hindi po yan kaartihan mga kaibigan ha. Kasi 2015 pa lang po, ay meron po akong bato sa abdo. Kaya yung meron pong mga bato sa abdo, bawal po yan ang mga daing, mga tawag dito, ginamos. Ano ba yan? Mga bagoong. Bawal na bawal yan mga kaibigan. Mamamatay tayo niyan. So, nakadalawang cetirizine po ako. Yan po ang ininom ko. Tapos, uminom po ako ng pababa ng aking BP. Kaya, mula po kagabi, iniisip ko na naman, hindi na pala ako pwede kahit isang piraso lang na dilis, na napakaliit na dilis. Talaga palang hindi na pwede. Kaya, isa na namang paalala ng Panginoon sa aking buhay na ingatan ko ang aking sarili. Ayan, ang pinapakita ko po sa inyo ay ang Mount Makiling. Ayan, natatanaw po yan dito mga kaibigan sa aming bubong. Yan po. At alam niyo ba mga kaibigan, yan yung itong bahay na kulay orange. Ay hindi. Itong sa harapan ng orange, yung maraming halaman na yan. Nung kami po ay pumunta dito sa Laguna, sa subdivision na to, dyan po kami unang tumira. Nangupahan po kami dyan. At ang una ko pong naging kaibigan na parang kapamilya, parang mga nanay at tatay namin, parang mga kapatid namin, ang kanilang mga anak. Ito pong nakatira dito sa abandonadong bahay. Bakit po abandonado na mga kaibigan? Kasi wala na po si Nanay Aring at si Tatay Atong at ang kanyang mga anak ay may kanya-kanya na pong pamilya. Kaya wala na pong nakatira sa bahay na yan at sobra pong nakakalungkot. Alam niyo po kung bakit? Sobra pong mahal na mahal kami ng pamilya na yan, lalo na po si Tatay Atong. Parang totoong lulo yan ng aking mga anak at parang totoong tatay namin. Pag nasira ang mga kung ano-ano sa loob ng bahay namin, Tatay Atong lagi ang tinatawag kapag wala po dito si Mister. Kaya alam nyo mga kaibigan doon sa panahon na tayo may mga kalungkutan, tapos nawala po yung ating mga kaibigan, yung mga tinuturing natin parang kapamilya na talaga. Alam niyo po, ang lungkot-lungkot ng buhay. Pero salamat sa Panginoon dahil meron tayong Diyos na natatakbuhan kapag tayo nalulungkot. Ang Diyos po ang gumagamot ng ating mga kalungkutan. Ang Diyos po ang nagpapaunawa kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay sa ating mga buhay. Gaya po nitong mga damo na ito mga kaibigan, napansin nyo. Dati ito, nung mainit ang panahon, wala na pong damo na ganyan. Tapos na umulan naman, ayan na po sila. Grabe mga kaibigan, tignan nyo titigan nyo mabuti kung gaano katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Grabe yung mga bulaklak na sobrang pino na bulaklak, ayan, mga namumuti, pino pa sa bigas. Ayan grabe po ang kapangyarihan ng ating Diyos. May mga ganyan palang mga bulaklak na grabe ka pipino, sobrang pino na mga bulaklak. Tapos ang dahon niya, ano ba ang dahon nito? Yan, ang dahon niya ay parang pahaba. Tapos ito naman po yung ginagamot sa tawag dito sa dengue.
Yan po yung mga halaman na yan. Ng mga damo. Yan. Kaya pag nakikita ko po itong mga ganitong klaseng damo mga kaibigan, diyan ko po nakikita kung gaano katindi ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ito po yung pinya na to, parang 2 taon na yata ito mahigit, pero hindi pa bumubunga. Andyan lang siya, design lang siya. Tapos yung mga aloe vera, tuloy-tuloy pa rin namang nabubuhay. Tapos itong guyabano, nandyan pa rin. Pag may time ako ay bubunutin ko ito at ililipat ko doon sa aking plant box. Baka may pag-asa pa. Teka nga. Tignan ko kung mabubunot. Ay, Diyos ko po. Mabigat. Matigas pala. Hindi mabigat. Sobrang matigas. Kaya yun mga kaibigan. Salamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon po ay nandito pa rin po ako. Nakikita ko pa rin po yung aking breast na patuloy na pinapagaling ng Panginoon. At hindi na po dyan ako nakafocus sa mga cancer na yan. Nakafocus po ako sa kabutihan ng Diyos sa aking buhay, sa aking pamilya. At habang ako po ay may hininga, hanggat meron pong kakayahan, hanggat meron pong lakas na binibigay ng Panginoon, ay hindi po ako hihinto sa pagpapatutuo sa kabutihan ng Diyos sa kanyang mga himala, at hindi po ako hihinto purihin ang Diyos sa pagbabahagi ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, wala po tayong ibang pag-asa sa buhay, wala pong ibang dakilang manggagamot kundi ang ating Panginoon lamang. Wala pong great provider kundi ang ating Diyos lamang. Wala pong ibang makapangyarihang doktor kundi ang ating Diyos lamang. At siya lang po ang may tangan ng buhay natin, nag-iingat sa buhay natin, ganun din sa ating mga pamilya. Kaya wag po nating kakalimutan lagi ang manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, at kapag meron pong time talaga, bigyan po ng panahon na maka-attend po sa mga gawain ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, ayan, medyo paambon-ambon na naman uli. Tayo po ay bababa na talaga dahil mukhang malakas po ang ambon. Pero parang hindi naman kasi kanina namumuti yung yung Mount Makiling. Ngayon, nagpakita na, ibig sabihin, lumipas na o lumagpas na yung ulan. At saka yan, yung mga nakikita nyo palang mga puno mga kaibigan, yan po ay puno ng mga abukado. At tuwing bubunga po yan, ay hindi po kami nakakalimutan ng aming mga kaibigan, kumari at kapitbahay para magbigay po ng bunga ng kanilang abukado. Napakasarap po ng abukado na yan, ang lalaki. Talaga pong malinamnam, hindi po siya mapait o yung wala siyang lasa na mapait, kundi talagang malinamnam lang po. Yan. Ang dami pong puno dito sa amin, mga bayabas, may langka po yan, yung sa side na yon. Ano po yan, rambutan. Marami pong mga prutas dyan, ayan, mga malunggay. Napakadami po. Pero yan po mga bahay na yan, mga kaibigan, yan, yung mga matataas, maliban po dito sa may tulda na green. Yung sa likod po ng mataas na bahay na ito, tapos yung mga matataas na bahay na yan, na pagkatataas hanggang doon, hindi na po yan sakop ng subdivision na aming tinitirhan. Parang hindi ko po alam kung ano pong tawag sa lugar na yan na nagkaroon ng mga bahay. Basta labas po yan sa subdivision. Yan po. So, yan. Mga bubong na lang po ang inyong nakikita mga kaibigan. Kaya bababa na po ako. Sana po ay nakapagbigay po sa inyo ng inspirasyon ng aking mga patutuo na ginawa ng Panginoon sa buhay ko hanggang sa mga oras na ito. Ang Diyos po ay hindi humihinto sa paggawa ng himala sa buhay ko at sa aking pamilya. Hanggang dito na lang mga kaibigan ang aking vlog for this afternoon. Yan. At gusto ko nga po talaga pag
meron lang po akong maisip, ay gusto ko pong ilagay na agad sa aking YouTube channel. Hindi ko na po iniisip na nakakapagod, kailangan isa-isa lang. Sayang po ang oras kailangan na pong ibahagi para po kung meron mga makarinig at nangailangan ng kalakasan, ay makatulong po tayo na makapagbigay ng kalakasan yung ating mga patutuo na ginawa ng Diyos sa buhay ko. Hanggang dito na lang mga kaibigan, sa susunod po muli, loobin ng Panginoon na tayo po magkita-kita ulit sa kinabukasan dito po sa aking YouTube channel. At mamayang gabi po pag tahimik na po ang baba, magbabasa po tayo uli ng salita ng Diyos. Tutuloy po natin ang Bible reading. Gaya po niya, no? Nasa basketbulan. Ang ingay po yan hanggang sa loob ng aming bahay ay naririnig po yan. Tapos may mga pa-music pa dyan. Kaya kung minsan wala po tayong Bible reading. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong panonood. Purihin po ang ating Diyos sa hapong ito. Salamat po sa inyong mga buhay. Salamat po sa inyong suporta, sa pag-subscribe. Sa lahat po ng aking mga subscribers, mula po doon sa number 1 hanggang dito po sa 3,250 plus o 52. Maraming salamat po sa inyo. Dati ang hinihiling ko lang is 1,000, ngayon po ay nasa 3,200 plus po tayo. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe, sa inyong suporta, sa inyong comments and likes. Salamat po sa mga nakakatawan yung comments. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay at sa buhay nating lahat. Pagpalain po tayong lahat at ingatan po ng ating Diyos. Amen.